Ito yung version ko ng kasaba cake na napakasarap na. Budget friendly pa po yung mga ingredients. At the same time, napakadali lamang po na rin gawin. No oven, no problem ka rin pagdating dito sa kasaba cake na to. Dahil nga 2 version po ng kasaba cake ang ginawa ko. Yung isang version gumamit po tayo ng oven at yung isang version naman ay gumamit naman tayo ng improvised oven. Kaya tara, wala nang patimpik-timpik pa, gawin na po natin. Sa isang mixing bowl nga lamang po, naglagay nga lamang ako nung grated kasaba natin. Ito yung niyadyad ko kahapon na kasaba na nilagay ko sa freezer. Pinalambot nga lamang po natin yung ating grated kasaba, piniga ng kaunti at para po matanggal yung kaunting pait. Basta kapag kayo ay magagawa ng kasaba cake, inyo munang pipigain ng kaunti yung inyong mga kamote. Huwag nyo kakalimutan na proseso pag gagawa kayo ng kasaba cake, para yung pait ng kasaba ay mawala po at hindi masyadong magtubig. Sunod nga natin nilagay yung ating 1 can of condensed milk. Syempre sinaid natin kasi sayang yung gatas. Sunod nga natin nilagay yung ating 1 can of evap milk naman. Naglagay nga rin tayo ng 4 cups of kakang gata o yung unang piga ng gata dun sa ating niyog. Sunod natin nilagay yung 2 cups of brown sugar. Brown sugar nga ginamit natin para yung kulay din ng ating kasaba ay mamula-mula. Para hindi na nga rin tayo mag-a-add ng food color para mag-brown yung ating kasaba cake. Nag-add na nga rin tayo dyan ng 3 cups of coconut meat. Ginamit ko nga po pala ditong buko, yung medyo matigas na at pambukayo na, para malalasahan po natin siya dun sa ating kasaba cake. Kasi kapag ang ginamit po natin ay yung pangbuko pandan, medyo matutunaw lamang po siya at hindi na po natin malalasahan dun sa ating kasaba cake. Nag-add na nga rin ako dyan ng 2 tablespoon of vanilla. Pandagdag aroma nga lamang po iyan. Tapos naglagay na nga rin tayo ng 1 teaspoon of salt. Nilagay na nga rin natin yung ating 4 na medium eggs. Naglagay na nga rin po ako dyan ng 1/4 cup of melted butter. Kung wala naman po kayong butter, pwede nga rin po kayong gumamit ng melted margarine. Then imimix nga lamang po natin yan hanggang sa maghalo na nga yung mga sangkap natin. At ang suggestion ko nga po, kapag kayo gagawa ng garne, medyo malaki-laki mixing bowl ang gagamitin nyo at huwag nyong gagayahin ang ginawa ko. Dahil medyo nahirapan talaga akong maghalo dahil naparami nga ang aking ginawang mixture. At maliit lang na mixing bowl ang aking ginamit. Ito na nga ang kinalabasan ng ating kasaba mixture. Okay na nga iyan at atin ang ilalagay sa mga pan. Gumamit nga lamang ako ng mga baking pan at lianera. Bawat baking pan at lianera ko nga, inilagyan ko nga po ng baking paper sa ilalim para hindi gaanong dumikit. Lagyan ko nga rin ng butter yung baking paper natin. Kung wala naman kayong butter, pwede naman pong oil ang gamitin. Kung wala naman kayong baking paper, pwede rin kayong gumamit ng dahon ng saging. Basta ang importante, hindi didikit dun sa ating pan yung ating mixture. At sinasabi ko sa iyo, pagka direkta talaga nilagay natin sa baking pan, talagang ni mahihirapan ka magtanggal. Didikit yan dun sa ating baking pan. At kapag maglalagay ka na nga ng ating kasaba mixture, make sure lamang natin na 3/4 lang ng lagay ng ilalagay natin. At kapag nga ating inisim at ini-oven, ay hindi naman aawas yung ating kasaba. Ay lari nga po medyo hihilab pa rin ng kaunti. At dun sa kasaba mixture nga natin, nakagamit nga lamang tayo ng 12 medium lianera, 1 medium size of baking pan, and another 1 large pan ng baking pan. Dahil wala nga akong malaking oven, kaya i-steam na nga muna natin lahat ng ating kasaba cake. Ang span ng pag-steam nga po natin dito ay abutin ng 30 minutes. Medium heat nga lamang po ang gagawin natin. Para nga lamang ding nag-steam dito ng puto. And after 30 minutes, magtututpick test nga po tayo. Kapag luto na nga ay ating palalamigin din muna ng kaunti. Sabi ko po kanina, na gumamit nga po tayo ng improvised oven para makagawa ng kasaba cake. At ito nga po ang ginawa kong improvised oven. Sinalang ko nga po sa tungko yung isang tulyase. Nilagay lamang din ako ng wire rack dyan. Kung nilagay yung ating kasaba cake sa pan, tinakluban lamang po natin yan hanggang sa maluto. Habang nag-iising nga ako at nagluluto ako ng kasaba cake na nasa tungko, nawa ko naman yung custard para sa toppings ng ating kasaba cake. Para sa custard naman natin, kailangan natin 2 medium eggs, then half can of condensed milk. Binit nga lamang natin yan hanggang sa magsama na nga po yung condensed milk at saka yung ating egg. Kaya naman tayo naglagay ng half cup of kakang gata. Tapos ilalagay na nga po natin yan dun sa ating steam kasaba cake. Depende nga sa inyo kung gaano karaming ilalagay nyo. Pero sinasabi ko nga sa inyo, mas marami, mas masarap. Kaya alam ko, may mga diabetes ang kakain, bawas-bawasin ng kaunti. At talagang aring nakakataas ng sugar. Pagkatapos kung malagyan ng custard, atin naman po itong niyadyada ng cheese para mas cheesy at mas yummy yung ating kasaba cake. Isa kasi to sa nagpapasarap ng ating kasaba cake. Para creamy na ay cheesy pa. Ito talaga sa kasaba cake na to, mapapasabi ka ng yummy, yummy. Tapos nga mayadyada na natin ng cheese itong ating kasaba cake. Isasalang naman natin to sa aking small but terrible oven. 15 minutes nga lamang natin itong isasalang sa ating oven para ma-bake yung ating custard. Ganyan nga yung kalabasan nyo, kumukulo-kulo na yung ibabaw. Napakita ko naman sa inyo yung aking niluto na dun sa aking improvised oven. Ito na nga yung itsura ng ating niluto sa improvised oven. Aba, in fairness, lumalaban. Binitos, kabahan ka na. Joke lang ho. Ito na nga ang finished product ng ating kasaba cake. Dahil napakasarap nga na rin yung 12 lianera, naging 10 na lang kasi kaaahon lang sa oven. Nilanta ka na talaga din eh. Abay, napakasarap naman eh. Ito nagsisisi sa murang
murang halaga, meron ka ng garni karaming kasaba cake. Pwedeng merienda at pwede mo pang mabenta. Murang puhunan lamang, malaki ang kita. Basta magtsatsaga ka. At para maging cheesy lalo ang ating kasaba cake, nagyadyad ulit ako ng cheese dun sa ibabaw ng ating mga kasaba cake. At talagang masasabi mo din kapag natikman mo, the best ang kasaba cake na ginawa ko. Wala pa rin tatalo sa homemade food. Napapaisip na rin talaga akong mainegosyo at talaga namang first try ay yummy kagad. Paano pa kaya pag next time? So abangan na lang kung kailan ako magpapa-order. Bili ka ha! At ito na nga, ready to serve na yung ating kasaba cake na napakasarap. At the same time, itong recipe ng kasaba cake na to, yung kahit ilagay mo sa rep ng ilang araw ay hindi po naninigas. Dahil nga marami tayong kakanggatang nilagay, kaya malambot ang pagkakasaba cake nitong aking gawa. So ano, kain po tayo! Thank you for watching! Bye!